Si Elisa, nakatakas eh. Tumakbo siya doon. Ano? Sige po, Papa Yusta, kalayo po ako. Huwag niyo po akong papabayaan. Please po. Gusto mo madagdagan yan? Siyempre! 2 milyon na nakuha mo, tinggal lang bibigay mo sa akin, ng barat mo naman. Alam mo, Flora, mainit pa yung sitwasyon ngayon. Kaya kailangan kong malaman kung ano yung pinag-uusapan ni Dolores at ni Victor. Kaya kailangan mo mag-espiya para masabi mo sa akin kung ano yung iniisip nila. Gagawin mo na naman akong dakilang chismosa. Rex! Wala dyan, doon tayo. Tara, sundan mo ako. O ano to, Victor? Magsosolo kay ni Dolores at i-etsapuera mo kami ng mami mo? Ayoko na maulit yung panghihimasok nyo. Ayoko na ulit masira yung mga plano ko sa mga desisyon nyo na kayo na nakakaalam. Total kami na mga gulang ni Elisa, di ba? Eh, paano kung kayong dalawa ni Dolores ang pumalpak? Pwede kung mangyari yun, hindi kami lang dapat sisihin. Wala nang iba. Tara, solusyon natin. Solusyon? Anong ginawa mo? Sino itong batang to? Siya ang ibibigay natin kay Victor kapalit ng 3 milyon. Siya magpapanggap ni Elisa. Uuwi na po ba tayo? Kailangan magpalakas ka pa at magpagaling ka. Pero wala po tayong pera, di ba? Huwag ka mag-alala, gagawa ng paraan si Kuya. Di mo talaga ako pinapabayaan. Mahal na mahal din kita, Roel. Sorry, patawarin mo ako. Hindi siya pwede sumama. Dahil sa mga pulis, hindi ko nabawi ang anak ko. Victor, makinig ka muna. Buong ng desisyon ko, hindi siya pwedeng sumama. Victor, hindi ako nandito bilang isang pulis. Kaibigan ako na gustong tumulong sa inyo. Yung pulis na Roman nakilala niyo, hindi ako yun ngayon. Hindi nga ako naka-uniforme. Gusto kong tumulong dahil napalapit na sa akin si Elisa. Oo, Victor, yun yung gusto namin sabihin. Malapit na si Roman kay Elisa. Saka otoridad siya para magresolba ng mga krimen. Tama, Victor. Backup niyo ako. At walang may alam sa mga kasamahan kong pulis na pupunta tayo. Kaya tayong 3 lang haharap sa mga kidnapper. Victor, nakikiusap ako. Matutulungan ko kayo. Saka, Victor, may naisip na kasing plano si Roman kung paano magmumukhang sibilyan. Sige. Payag ako. Diyan lang kayo. Nasaan anak ko? Malma ka lang. Makikita mo rin ang anak mo. Basta tupod ka sa usapan. Sino yan? Driver ko. Asan ang pera? Yan ako nasan. Halika dito. Nasaan niyo po ba ako dadalhin? Akin na pera. Akin na anak ko. Sige. Sabay tayo. Oh. Lisa, anak! Lisa! Teka ba? Hindi si Elisa to! Ano? Bilisan mo! Sabi mo tayo ng gulong! Ano gagawin natin? Andar lang! Andar lang! Ano? Takbo! Takbo! Tayo na, tayo na! Sandali, sandali! Yung pera! Yung pera! Pera? Tara, tara! May tao!
Anong pangalan mo? Hayaan mo, babalik ka na namin sa magulang mo, ha? Huwag kang mag-aalala, ha? Oh. Ito po ako sa magulang. Oo, babalik ka namin. Victor, bakit naman ganito? Bakit hindi nila binalik si Elisa? Anong ginagawa nila? Hindi ko rin alam. Naguguluhan din ako. Bakit ibang bata? Ibinigay naman natin lahat ng hinihiling nila. Ba't hindi pa rin nila binabalik yung bata? Mga hayop sila. Pinaglalaroan nila tayo. Victor, ayoko talaga mag-isip ng masama. Pero kung may mangyaring masama talaga sa anak ko, ikakamatay ko talaga. Huwag ka mag-alala, ha? Tutulungan ka namin. Naman. Naman. Pasensya na, hindi ko sila nahuli. Pero nakuha ko to. Halika na. Dali. Ito. Ma'am, here's our paper trail from the bank. It's recorded there na nag-withdraw si Sir Victor ng 3 million pesos. 3 million pesos? Iba pa yon dun sa una niyang nilabas? Yes, ma'am. 6 million pesos na ang nilabas ni Sir Victor for this week. Oh my God, ano naman ang ginawa niya sa perang yon? Tita, hindi kaya tama iniisip natin? Na baka itong si Victor ay nakikipag-usap ulit sa mga kidnappers? Because remember, he's waiting for a text or a call. So baka this second 3 million has something to do with it. What's happening to him? Namimigay siya ng pera sa mga kriminal? I don't know. But for sure, he'll tell us the truth if we confront him. Kaya pala hindi niya masabi sa akin kung anong ginawa niya dun sa perang yon. Alam niyo, mula nung dumating ang Elisang yan sa buhay ni Victor, nadamay na kami sa kamalasan ng batang yan. Puisit. Hawak ko na yung pera, nawala pa. Ano nangyari sa Rodney na yun? Baka nahuli na yun, ah. Ang dilim naman. Natatakot ako. Kuya Rodney! Kamusta ka? Kala ko po, doon na po ako babalikan dito. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Nag-usap na tayo.
Elisa, kumain ka na. Baka mamaya magkasakit ka niyan. Yung kapatid ko may congenital heart disease. Lumalayo yun kasi wala siyang sapat na pagkain. At ayoko mangyari sa'yo yung nangyayari sa kanya. Kung hindi lang po ako makakauwi, ako nagpasakad na mamatay ako. Adan ko po mabuhay kung di ko naman po kasama ang pamilya ko. Ikaw, Kuya Rodney, gusto mo bang mabuhay na maraming pera? Pero wala sa tabi mo si Roel? Hindi. Dahil lahat ng ginagawa ko ay para sa kapatid ko. Kaya kung kukunin lang din siya, wala nang kabuluhan sa akin na mabuhay. Wala na rin kwenta sa akin na maraming pera. Ngayon din po ako, kaya po huwag ka na po ako pilitong kumain. Elisa, makinig ka sa akin. Alam ko napakalaki na kasalanan ko sa'yo. At kahit pagpaulit-ulit pa akong humingi ng tawad sa'yo, kulang pa yun para patawarin mo ako. Pero sa tuwing nakikita ko sa'yo yung kapatid ko, iniisip ko na, paano kaya kung mangyari sa kanya yung ginawa namin sa'yo? Pero bakit parang po kayo humihingi ng pera sa itay ko? Ayoko na kasi. Kaya ko lang sinabi yun kay Rex dahil meron siyang masamang balak sa'yo. Ang totoo niyan, iba yung iniisip ko. Ano po yun? Patatakasin na kita. Po? Ano po? Basta kapag sinabi ko sa'yo tumakbo, tumakbo ka. Dito sa likod ng bahay, sa gitna nito, merong kakahuyan. May kubo doon. Magtago ka at kahit anong mangyari, wag na wag kang lalabas. Okay? Hintayin mo ako doon, babalikan kita tapos ihahatid kita sa mga magulang mo. Salamat po, Kuya Rodney. Sana po tuparin niyo po ang sinabi niyo sa akin. Oo, pangako, tutuparin ko yun. Elisa, pasensya ka na. Gipit na gipit lang talaga ako eh. Sobra ko kasing mahal yung kapatid ko. Alam ko bata ka pa kaya hindi mo pa ako maintindihan. Naintindihan ko na po kayo. Pero sana po, huwag niyo po gawin ito sa mga ibang bata. Kawawa naman po sila. Pangako, hindi ko nagagawin ito. Para naman po sa akin, kayo po ang pinakamabait at pinakapogi na kuya sa buong mundo. Ay nako, alam mo pareho kayo ha. Parang pareho kayo ni Roel. Binubola niyo pa ako eh. Sige na, kumain ka na. Salamat kuya at pinaligay mo pa rin ako dito. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Tutuparin ko ang pangako ko sa'yo. Ibabalik kita sa mga magulang mo. Ngayong bagong taon, sama-sama na kayo. Halika na. Nasa DSWD na yung bata. Sabi nila sila daw maghahanap ng magulang niya. Babalitaan na lang nila siguro ako pag may mag-claim na sa kanya. Gusto ko rin kasing imbestigahan yung magulang niya. Roman, meron ka ba naging gantong kaso dati? Yung binigay ng mga kidnappers yung bata? Meron, isang beses. Bakit nila ginagawa yun? Dahil patay na yung bata. Pasensya na, Dolores. Alam kong nag-aalala ka, hindi ko dapat sinabi yun. Pero hindi naman ganun yung mangyayari kay Elisa. Hindi mo naman kasi maiiwasan na hindi ako mag-isip ng masama. Ano ba kasing pwedeng ibang mangyari?
Malay mo, makatakas siya sa mga kidnappers. May mga insidenteng ganun na nangyari dati. Dolores, ang magandang isipin na lang natin, nakatakas si Elisa. Kaysa torture natin ang isip natin sa mga bagay na hindi makakatulong sa isip natin. Kung nakatakas siya, nasaan na siya ngayon? Ba't hanggang ngayon wala pa din siya? Hindi ibig sabihin nung titigil na tayo. Mag-iisip pa rin tayo ng paraan para mahanap natin ang anak natin. At ang hindi ako titigil hanggang di siya nahanap. Wala pa rin sa inyo si Elisa? Hindi pa nila binabalik yung bata. Ano nangyari? Akala ko ba nagbigay na kayo ng datong sa mga kidnapper? Yun nga, hindi namin maintindihan. Humingi sila ng 3 milyon uli, pero hindi nila binalik yung bata. Binigay sa amin ibang bata. 3 milyon? Diyos, may laking pera nun. Eh, Chang, bakit po ibang bata yung binigay sa inyo? Asan po si Elisa? Alam mo, sa totoo lang, hindi namin alam. Pero iba-iba kami nang iniisip. Kaya nga ako pumunta dito kasi nagbabaka sakali ako na baka nakatakas si Elisa at pumunta siya dito. Sana nga po, Chang, nakatakas na lang siya, tsaka umuwi na po siya dito. Tuloy mo nga. Eh, kung ibang bata ang binigay sa inyo, hindi si Elisa, ano nangyari sa 3 milyon? Binigay niyo pa rin sa kidnapper? Hindi, nakuha siya kasi ni Roman, kaya hindi nila nantangay. Aray ko naman, Josie! Sorry po, Chang. Ang sakit! Ipit mo yung balat ko, pambihira ka naman. Ayusin mo naman! Sorry po. Kaya pala hindi mo pinagpaalam ang mga plano mo dahil napakalaking pera ang involved. Victor, that's 3 million! Hindi basta-basta yung pera ang pinakawalan mo! Huwag kayong mag-alala. Nabawi naman yung pera eh. Yun ba yung concern mo? Kaysa sa anak ko? Of course not! Apo ko rin naman si Elisa. Kaya lang, my God, Victor! Masyado mong pinagbibigyan niya mga kidnappers na yan sa lahat ng gusto nila. Lumalabas kang uto-uto. Ano magagawa ko, ma? Kundi sundin lahat ng gusto nila dahil sa kanilang anak ko. Pero niloloko ka lang nila. Tingnan mo, ibang bata ang binigay sa'yo. Victor, baka it's time to change your strategy. Maybe you should consult the authorities. Hindi. Hindi ako hingin ng tulong sa kanila. Victor, makinig ka naman sa amin. We're trying to give you suggestions. Tama na. Buo ng desisyon ko. Galit ka pa rin ba sa akin? Hindi na po, Kuya Rodney. Kala ko po lang talaga salbahe kayo. Ngayon po na alam ko, napipilit na lang po kayo gumawa ng masama. Pero Elisa, masama pa rin yun eh. Kaya kahit papano, gusto ko itama yung mga nagawa kong pagkakamali. Mas matutuwa po sa inyong kapatid nyo sa gagawin nyo. Pagmamalaki niya po kayong kuya. Mabait na bata si Roel. Para sa kanya, ako lang yung pag-asa niya. Alam niya lahat ng sinakripisyo ko para lang gumaling siya. Minsan naisip ko, paano kapag nalaman niya yung mga ginawa ko? May pagmamalaki niyo pa ba ako? Kuya Rodney, at naman po tayo nagkakamali. Dapat lang po natin gawin, mag-sorry tayo sa isa't isa. At saka po gumawa ng tama. Ganyan din po kami ni Ate Jocelyn, Kuya Tomtom at Ding. Lagi po kami nagkakaaway. Kaya po, nag-sorry po yung may mali. Kaya po nagkakabati po ulit kami. Sana nga, ganun lang kadali yung lahat. Pero sa ginawa ko sa'yo, hindi lang sorry yung dapat kong sabihin. Hindi ko alam kung anong kailangan kong gawin para mapatawad mo ako. Pero minsan, naiisip ko, paano kung may mangyari sa akin masama? Paano si Roel? Paano siya kapag nawala ako? Magdasal po kayo.
Ako nga po, lagi po ako nagdadasal na sana makita ko ang pamilya ko. O, di ba? Ibabalik ko na po ako sa kanila. Talaga? Sinabi ni Dolores yun? Oo. 3 milyon, kaso lang napunada. Loko talaga yung mga yun eh. Nagka-interest pa talaga kay Elisa. Sabi ko sa kanila, itumba na nila yung bata eh. Naglaway nga ako dun sa datong eh. Ang laki. Huwag ka na magka-interest doon, palpak naman sila. Ang mahalaga, huwag silang mahuli at ikanta ako. Hindi ka ba nanghihinayang? Saan? Eh, hindi naman nila nakuha yung pera eh. Hindi sila kasing galing ko. Saka sa totoo lang, wala akong pakialam sa mga gunggong na yun. Kapag sumabit sila, lagot sila sa akin dahil sasabit din ako. Kang nega? Kaya nga nakikiamoy ako sa mga plano nila Dolores at Victor. Kapag medyo ikaw ang tinutumbok na nangyari, titimbrahan kita. Aba, dapat lang. Dahil isasabit din kita. Takutin ba naman ako? Hello, Auntie? Ho? Sige po. Papunta na ako dyan. Ikaw muna bahala kay Ruel, ha? Sige. Kuya Roddy, bakit? Punta dyan kay Ruel. Elisa, pasensya ka na, ha? Kailangan ko puntahan si Ruel, eh. Bigla daw siya nag-collapse, tapos hanggang ngayon wala pa siyang malay. Anong? Pakibilisan lang ho, oh. Gusto ko lang sanang ipaalala sa'yo na nandito ka dahil sa nawawala mong anak at hindi para kay Victor. Ewan ko ba naman kung bakit mahilig ka kasi kumain ng tira ng iba? Bastos ka! Anong dapat gawin? Kailangan siya makaperang kaagad. Gawin mo lahat para sa kapatid ko. May pangbayad daw ako. Ay, Dolores, dali! Nausapin mo si Elisa! Si Elisa! Hello, anak! Nakausap ko si Elisa kay Aling Maria. Sabi niya ibabalik na daw siya ng mga kidnappers. Saan ka pupunta? Siguro naman pwede mo sabihin sa akin since I'm your mother. Tutal, winalang hiya mo ako. Wawalang hiyain din kita. Ibabalik mo sa akin si Elisa o papatayin ko kapatid mo. Salita! Kuya!